What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na paulit-ulit na nabubuhay sa iisang araw. May isang kakilakilabot na pangyayaring mangyayari sa kanyang buhay at nabigyan siya ng kakaibang pagkakataon upang pigilan ito. Kung magagawa niyang baguhin ang darating na pangyayari, maaaring bumalik sa normal ang kanyang buhay. Ito ang kwento ng premonition. Sa simula ng kwento, nakilala natin si Linda at ang kanyang asawa na si Jim. Matagal na silang kasal at may dalawa silang batang anak na babae. Sa panlabas, mukha silang isang normal na pamilya. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, hindi na ganoon ang lahat. Nagmamalasakit pa rin si Linda at Jim sa isa't isa, ngunit may namuong distansya sa pagitan nila. Bihira na silang mag-usap at malamig at pagod na ang kanilang relasyon. Isang araw, umalis si Jim para sa isang business trip. Kinaumagahan, nagising si Linda na mag-isa. Tinignan niya ang kanyang telepono at may nakita siyang voice message mula kay Jim. Sa mensahe, seryoso ang boses ni Jim. Sinabi niya, "May gusto akong sabihin sa'yo. Dapat mong malaman ito." Bigla niyang sinabi na may tumatawag sa kanya at nagtanong, "Ikaw ba ang tumatawag?" Pagkatapos noon, biglang natapos ang mensahe. Kinabahan si Linda. Sinubukan niyang tawagan si Jim ngunit hindi niya ito makontakt kaya iniwan na lamang niya ng voice message. Makalipas ang ilang sandali, may dumating na pulis sa bahay ni Linda. Seryoso at malungkot ang itsura nito. Sinabi niya kay Linda na namatay si Jim sa isang aksidente sa sasakyan noong nakaraang araw. Labis na nabigla si Linda. Tumanggi siyang maniwala. Sinabi niyang nakatanggap lamang niya ng voice message mula sa kanyang asawa noong mismong umagang iyon. Ngunit ipinaliwanag ng pulis na talagang namatay na si Jim at sinubukan na nilang puntahan ng bahay niya noong nakaraang araw ngunit hindi nila siya naabutan. Sa narinig na ito, tuluyang gumuho si Linda. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Dumating ang ina ni Linda upang manatili sa kanya at tumulong. Inalagaan nito ang mga bata at sinubukang suportahan si Linda. Naging tahimik at mailap si Linda. Halos hindi na siya nakikipag-usap kanino man. Isang gabi, nakatulog siya sa sofa. Kinaumagahan, paggising niya, may mali siyang naramdaman. Natagpuan niya ang sarili sa kanyang silid at napalitan na ang kanyang damit. Nalito siya. Tinawag niya ang kanyang ina ngunit walang sumagot. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng telebisyon mula sa ibaba. Pagbaba niya, laking gulat niya nang makita si Jim na buhay, kalmadong nanonood ng TV. Hindi maunawaan ni Linda ang nangyayari. Inisip niyang baka masamang panaginip lamang ang lahat. Kalaunan, ang araw na iyon, inihatid ni Linda ang kanyang mga anak sa paaralan at bumalik sa bahay. Maingat niyang tinignan ang petsa at oras. Muli niyang sinuri ang kanyang telepono, hinahanap ang voice message ni Jim. Ngunit wala na ang mensahe, ni wala mang bakas nito. Alam ni Linda na hindi ito basta panaginip lamang. May kakaibang nangyayari. Lumabas si Linda sakay sa kanyang sasakyan, sinusubukang mag-isip ng malinaw. Biglang pinara siya ng isang pulis. Ito rin ang pulis ka nagsabi sa kanya noon tungkol sa pagkamatay ni Jim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang siya nakilala ng pulis. Mas lalo nitong pinatibay ang paniniwala ni Linda na hindi na normal ang takbo ng kanyang buhay. Gabi na nang natulog si Linda sa tabi ni Jim. Matagal siyang nanatiling gising, pinagmamasdan ito. Natatakot na baka bigla na lamang itong mawala. Kinaumagahan, nagising siya at wala na naman si Jim. Muli, napalitan ang kanyang damit tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, lahat ng salamin sa bahay ay natatakpan ng tela. Pagpasok niya sa banyo, nakita niya ang isang bakanteng bote ng lithium na gamot sa lababo. Maya-maya, narinig niya ang mga boses sa ibaba. Pagbaba niya, nakita niya ang kanyang ina, mga kaibigan at mga kamag-anak na nagtitipon sa bahay. Naghahanda sila para sa libing ni Jim. Ipinagpilit ni Linda na buhay si Jim at may pagkakamali lamang. Ngunit naniniwala ang lahat na naapektuhan ang isipan ni Linda dahil sa matinding shock sa pagkamatay ni Jim.
Lumabas si Linda at nakita ang kanyang nakatatandang anak na nakaupong mag-isa sa isang duyang. Malubha ang sugat sa mukha ng bata at hindi alam ni Linda kung paano ito nangyari. Dahil sa kawalang magagawa at matinding pagkakalito, dinala si Linda sa simbahan sa ilalim ng matinding pamimilit ng lahat. Sa simbahan, nagaganap ang libing ni Jim. Ipinapasok ang kabaong. Gusto ni Linda na makita ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Pinipigil sila ng lahat. Binabalaan siyang malubha ang pinsala sa katawan ni Jim. Ngunit hindi siya nakinig at ipinagpilita na buksan ng kabaong. Nang mabuksan ito, nakita niya ang katotohanan. Patay na talaga si Jim. Sa wakas, tinanggap ni Linda na wala na ang kanyang asawa magpakailanman. Pagkatapos ng libing, habang nagdarasal ang mga tao, napansin ni Linda ang isang dalagang nakatayo sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Tinanong ni Linda ang kanyang ina kung sino ang dalaga. Ngunit sinabi nitong hindi niya ito kilala. Lumapit si Linda sa dalaga at tinanong ang pangalan niya. Sinabi ng dalaga na ang pangalan niya ay Claire at nag-usap daw sila noong nakaraang araw. Ngunit wala itong maalala ni Linda. Nang tanungin niya kung paano nito kilala si Jim, hindi sumagot ang dalaga. Tumalikod lamang ito at umalis. Iniwan si Linda na mas maraming tanong kaysa sagot. Bumalik si Linda sa bahay at muling tinignan ang bote ng lithium na gamot. Sa pagkakataong ito, may napansin siyang mahalagang detalye. Ang pangalan niya ay malinaw na nakasulat sa bote kasama ang pangalan ng isang doktor. Kinabahan si Linda dahil hindi niya maalalang nagpunta siya sa doktor o uminom ng gamot na iyon. Sinubukan niyang hanapin ang numero ng doktor sa directory ng telepono, ngunit napansin niya na punit ang pahina. Sandaling nakaramdam siya ng kawalang pag-asa. Pagkatapos, napansin niya ang basurahan sa tabi. Sa loob nito, nakita niya ang punit-punit na pahina. Maingat niyang pinagdugtong ang mga piraso at nakuha ang numero ng doktor. Tinawagan niya ang klinika. Sinabi ng kausap niya sa telepono na Lunes hanggang Biyernes lamang pumapasok ang doktor at dahil weekend, hindi ito available. Lalong nalito si Linda dahil wala siyang anumang alala na nakipagkita siya sa doktor na iyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating muli sa kanyang bahay ang parehong pulis na nagsabi sa kanya noon tungkol sa pagkamatay ni Jim. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang iba pang tao, kabilang na ang mismong doktor na sinusubukan niyang kontakin. Sinabi nilang kailangan nilang isama si Linda. Tumanggi siya at sinabing hindi niya kailangan ng tulong. Dumating ang ina ni Linda at sinabi sa kanya na kailangan niyang sumama dahil kailangan niya ng gamutan medikal. Marinding tumutog si Linda at sinabing maoyos siya. Ngunit may sinabi ang kanyang ina na labis na nakasakit sa kanya. Sinabi nitong ang mga sugat sa mukha ng kanyang panganay na anak ay nangyari dahil sa kondisyon ng pag-iisip ni Linda. Nang marinig ito, tumahimik si Linda. Sa huli, isinama nila siya. Sa ospital, itinali si Linda sa isang kama para hindi siya makalamok. Kinausap ang doktor ang pulis at sinabing isang nakakagulat na bagay. Ayon sa doktor, dumisita si Linda sa kanya noong Martes at sinabing mamamatay ang kanyang asawa noong Miyerkules. At eksaktong isang araw pagkatapos, namatay nga si Jim sa isang aksidente sa sasakyan. Dahil dito, nagsimulang maniwala ang doktor at pulis na maaring may kinalaman si Linda sa pagkamatay ni Jim. Paulit-ulit na sinasabi ni Linda na inosente siya at nalilito, ngunit walang nakikinig. Tinurukan siya ng doktor at nawala siya ng malay. Nang gumising siya, muli niyang natagpuan ang sarili sa bahay. Muli na namang napalitan ang kanyang damit. Sa pagkakataong ito, narinig niya ang tunog ng dumadaloy na tubig mula sa banyo. Dahan-dahan siyang naglakad papunta doon at nakita si Jim na naliligo. Sa pagkakataong ito, hindi nagpanik si Linda. Inisip niya na ang lahat ng nakikita niya ay epekto lamang ng gamot na binigay ng doktor at niloloko lamang siya ng kanyang isipan. Matapos ihatid ang kanyang mga anak sa paaralan, diretso si Linda sa klinika ng doktor. Naroon ang doktor, ngunit hindi siya nakilala nito. Ipinaliwanag ni Linda na may kakaibang nangyayari sa kanyang buhay, na tuwing umaga ay normal ang lahat, ngunit pagsapit ng gabi, patay na naman ang kanyang asawa. Naniniwala siya na ang lithium na gamot ang sanhi ng lahat ng kalituhan.
Maingat na nakinig ang doktor, ngunit sinabi niya na hindi siya kailanman nagbigay kay Linda ng anumang gamot. Ayon sa kanya, lahat ng nararanasan ni Linda ay likha lamang ng kanyang isipan. Ngunit idinagdag niya na kung umiinom na siya ng lithium, dapat niyang ipagpatuloy ang pag-inom nito ng regular. Pakinamdam ni Linda ay nawawala at desperado, kaya nagtungo siya sa opisina ni Jim. Naroon si Jim, abalang-abala siya sa kanyang trabaho. Sinubukan ni Linda na ipaliwanag ang lahat, ang paulit-ulit na mga araw, ang pagkamatay ni Jim at ang kanyang takot. Habang nag-uusap sila, biglang lumipaw ang parehong dalaga na nakita ni Linda sa libing. Dito niya nalaman na ang dalaga pala ay assistant ni Jim. Umalis si Jim sa opisina kasama ang dalaga na nagdulot ng hindi magandang pakiramdam kay Linda. Nagsimula siyang maghinala na may relasyon si Jim at ang dalaga. Sugatan at labis na nababaga, tinignan ni Linda ang bote ng lithium sa kanyang kamay. Ibinagsak niya ito sa lababo at itinapon. Nagpa siyang hindi na ito inumin pa. Hindi nagtagal, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Sinabi ni Linda sa kanyang panganay na anak na may mga damit sa labas at pinakiusapan nitong ipasok ang mga iyon. Tumakbo palabas ang bata. Biglang nakaramdam si Linda na may mali at sumigaw para pigilan ito. Nang mabilis na lumingon ang bata, bumangga ito sa isang pintuang salamin. Malubha ang sugat na tinamo ng kanyang mukha. Sa mismong sandaling iyon, napagtanto ni Linda ang katotohanan. Naunawaan niya kung paano nasugatan ang mukha ng kanyang anak noon. Pagkatapos nito, umuwi si Jim at nagsimula silang magtalo. Sinabi ni Jim na hindi inaalagaan ng maayos ni Linda ang kanilang mga anak. Naggalit si Linda at sinabi niyang isa siyang mabuting ina at palaging niyang ginagawa ang lahat para sa kanyang mga anak. Natapos ang pagtatalo, ngunit labis na nabalisa si Linda. Kalaunan, ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa at natagpuan ang pahina mula sa telephone directory na kanyang tinupi at itinago. Nang hindi na nag-isip pa, itinapon niya iyon sa basurahan. Sa mismong sandaling ginawa niya ito, bigla niyang naalala ang isang mahalagang bagay. Napagtanto niya na ang punit na pahinang natagpuan niya noon sa basurahan ay siya mismo ang nagtapon. Walang ibang gumawa nito kundi siya. Labis itong ikinagulat ni Linda. Ngayon, naunawaan niya na may seryosong mali sa kanyang buhay at maging sa mismong oras. Upang maunawaan ang lahat, kumuha si Linda ng isang puting papel at sinimulang isulat ng malinaw ang lahat ng nangyari. Isinulat niya na noong Lunes, buhay pa ang kanyang asawa. Noong Martes, nagpunta siya sa doktor at sa parehong araw, nasugatan ang kanyang anak. Noong Huwebes, dumating ang pulis sa kanyang bahay at sinabi sa kanya na namatay si Jim isang araw bago iyon. Ibig sabihin noong Miyerkules, sa isang aksidente sa sasakyan matapos umalis para sa kanyang biyahe. Habang binabasa ni Linda ang kanyang isinulat, napagtanto niya ang isang nakakatakot na bagay. Kung Martes ang araw na ito, ibig sabihin bukas ay Miyerkules, ang araw na mamamatay si Jim. Sa sandaling iyon, dumating si Jim sa bahay. Mabilis na itinago ni Linda ang papel sa ilalim ng takip ng mesa sa dining area upang hindi ito makita ni Jim. Naging emosyonal siya at sinabi kay Jim na ayaw niyang umalis ito para sa business trip kinabukasan. Sinabi ni Jim na napakahalaga ng biyahe at hindi niya ito maaaring kansilahin. Sumagot si Linda na kung talagang kailangan niyang umalis, hindi niya ito pipigilan. Mulit may isa lamang siyang hiling. Gisingin siya ni Jim bago ito umalis sa umaga. Pumayag si Jim at ipinangako iyon. Kinaumagahan, nagising si Linda at natagpuan ang sarili na nakahiga sa sopa. Biglang bumagsak ang kanyang loob. Nakita niya ang kanyang ina sa bahay. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Linda ang katotohanan kahit walang nagsasalita. Patay na ang kanyang asawa. Marahang sinabi ng kanyang ina na kailangan na nilang maghanda para sa libing ni Jim.
Ngunit bago ang lahat, sinabi ni Linda na nais muna niyang makausap ang assistant ni Jim, ang parehong babaeng nakita niya noon sa opisina ni Jim. Pinuntahan ni Linda ang bahay ng babae at kinausap ito. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Linda ang katotohanan. May relasyon si Jim at ang babae, ngunit bago siya mamatay, tinapos ni Jim ang lahat. Napagdesisyonan niyang hindi niya kayang iwan ang kanyang asawa at mga anak. Nang marinig ito, labis na nasaktan si Linda, ngunit naunawaan din niya ang huling desisyon ni Jim. Mula rito, napagtanto ni Linda na Biyernes na ang araw na iyon. Ibig sabihin, 2 araw na ang nakalipas mula nang mamatay si Jim. 1 araw bago iyon, noong Huwebes, dumating ang pulis at ipinaalam sa kanya ang pagkamatay nito. Lahat ay tumugma sa padron na kanyang isinulat sa papel. Hindi nagtagal, may tumawag na insurance agent kay Linda. Sinabi nito na bago mamatay si Jim, triple nitong pinataas ang kanyang insurance policy. Dahil dito, hindi na magkakaroon ng problema sa pera si Linda at ang kanyang mga anak sa hinaharap. Kahit na may kaunting ginhawang dulot ito, hindi pa rin nito napawi ang sakit na nararamdaman ni Linda. Nanatiling labis na wasak si Linda dahil sa pagkamatay ni Jim. Tinapos niya ang lahat ng paghahanda para sa libing ni Jim na itinakda para sa susunod na araw. Nang gabing iyon, natulog siyang pagod na pagod at pakiramdam niya'y walang laman ang kanyang kalooban. Kinaumagahan, paggising ni Linda, may isang nakakagulat siyang bagay na pagtanto. Linggo na. Ibig sabihin, bumalik na naman siya sa simula ng time loop. Buhay si Jim at natutulog sa tabi niya. Alam na ngayon ni Linda ang katotohanan. Mamamatay si Jim sa darating na Miyerkules kung wala siyang gagawin. Desididong baguhin ang kapalaran, pinadala si Jim at ang kanyang mga anak sa isang biyahe upang mapag-isa siya. Pagkatapos, pumunta si Linda sa simbahan at kinausap ang pari. Ikinwento niya na may mga kakaibang nangyayari sa kanyang buhay, na alam niya ang mga pangyayari bago pa man mangyari ito, at nais niyang itong pigilan. Maingat at kalmadong nakinig ang pari. Sinabi nito na marami na ring taong nakaranas ng ganitong bagay. Pinayuhan niya si Linda na magtiwala sa kanyang sarili. Ayon sa pari, may dahilan kung bakit siya binigyan ng ganitong kapangyarihan at may kakayahan siyang baguhin ang mangyayari. Pagkatapos nito, pumunta si Linda sa eksaktong lugar kung saan naganap noon ang aksidente ni Jim. Sa gilid ng kalsada, nakita niya ang karatalang may nakasulat na 220 miles. Nang makita niya iyon, bumigat ang kanyang dibdib dahil alam niyang napakahalaga ng lugar na iyon. Matapos manatili roon ng sandali, umuwi si Linda. Maya-maya, dumating din si Jim kasama ang kanilang mga anak. Muling naging normal ang lahat, tila walang masamang mangyayari. Nang gabing iyon, magkasama ang buong pamilya. Tumingin si Linda kay Jim at bigla niyang itinanong kung gaano kahalaga niya ang kanilang mga anak. Ngumiti si Jim at sinabing mas mahal niya ito kaysa sa anumang bagay sa mundo. Pagkatapos nito, lumabas si Linda ng bahay. Sinundan siya ni Jim dahil parating ang isang bagyo. Madilim ang langit at paulit-ulit ang pagkidlat. Biglang tinamaan ng kidlat ang isang poste sa lapit at namatay ang isang uwak. Kinabahan ng husto si Linda dahil nakita niya na ang eksaktong sandaling iyon. Humarap si Linda kay Jim at sinabi na kahit maraming distansya ang namagitan sa kanila sa paglipas ng mga taon, mahal na mahal pa rin niya ito. Inamin din ni Jim na mahal niya si Linda. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang panahon, muli silang tunay na nagkaunawaan. Naging tapat sila sa isa't isa, ibinahagi ang kanilang damdamin at muling naging malapit. Ikinwento pa ni Linda kay Jim tungkol sa kanyang pagkamatay at sa mga kakaibang araw na kanyang naranasan.
Marahang sinabi ni Jim na panaginip lamang iyon at wag niya nang masyadong isipin. Matapos ang maraming araw, muli nilang naramdaman na sila'y tunay na mag-asawa. Kinaumagahan, paggising ni Linda, wala si Jim sa bahay. Nakita siya ng isang sulat mula rito. Isinulat ni Jim na inihatid niya ang kanilang mga anak sa paaralan at magkikita sila mamaya. Pagkabasa pa lamang, labis nang kinakabahan si Linda. Agad niyang tinawag ang kaibigan at tinanong kung anong araw na. Sinabi ng kaibigan na Miyerkules na, ang mismong araw na dapat mamatay si Jim. Sa kabilang dako, nakita natin si Jim na binibisita sa isang insurance agent. Pinataas niya ang kanyang insurance policy upang kung may mangyari man sa kanya, hindi maghirap ang kanyang pamilya. Matapos pakinggan si Linda at makita ang kanyang takot, naunawaan ni Jim kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang pamilya. Mabilis na umalis si Linda ng bahay upang pigilan si Jim. Gusto niyang tiyaking hindi siya makararating sa kalsadang may markang 220 miles. Sa daan, tinawag ni Jim ang kanyang assistant na naghihintay na makipag-usap sa kanya. Malinaw na sinabi niyang hindi niya na gustong makita ang babaeng iyon. Dati, balak ni Jim na iwanan si Linda at magsimula ng panibagong buhay kasama ang kanyang assistant. Ngulit nagbago na ang kanyang pasya. Pinili niyang manatili kasama ang kanyang asawa at mga anak. Sinubok ni Jim na tawagan si Linda, ngulit hindi ito sumagot dahil papunta siya upang hanapin siya. Kaya nag-iwan na lamang Jim ng voice message. Habang nire-record niya ang mensahe at sinusubok niyang ipaliwanag ang lahat, may isa pang tawagang nagpumasok at biglang naputol ang mensahe. Ito ang dahilan kung bakit sa simula ng kwento, narinig ni Linda ang isang hindi kompletong voice message mula kay Jim. Ang tawag na nag-istorbo ay mismong tawag ni Linda. Kaya naman, sinabi ni Linda kay Jim na alam niya na ang nais niyang sabihin. Alam niya kung gaano siya kamahal ni Jim at ang kanilang mga anak. Lahat ng hindi pagkakaunawaan at distansya sa pagitan nila ay tuluyang nang nawala. Sinundan ni Linda nang malapitan ang sasakyan ni Jim. Sinabi sa telepono na nasa lakib lamang siya nito. Tumingin si Jim sa salamin at nakita ang sasakyan ni Linda na sumusunod sa kanya. Huminto siya sa eksaktong lugar kung saan nakatayo ang karatalang 220 miles. Ang parehong lugar kung saan nangyari noon ang kanyang aksidente. Nakiusap si Linda kay Jim na ilayo ang sasakyan sa lugar na iyon. Sinimulang ni Jim na paandarin ang kotse at sa sandaling iyon, muntik na siyang mabangga ng isa pang sasakyan. Nakaligtas siya ng bahagya. Nakahinga ng maluwag si Linda at inakala niyang tuluyan ng naiwasan ng aksidente. Ngulit biglang may isang malaking oil tanker na paparating ng napakabilis. Naipit ang sasakyan ni Jim. Sumigaw si Linda, hinihiling na lumabas siya ng kotse, ngulit hindi niya ito nagawa sa oras. Bumangga ang kotse sa oil tanker at nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Namatay si Jim sa kakilakilabot na pagsabog na iyon. Sa wakas, naunawaan ni Linda ang katotohanan. Kahit gaano pa siya nagsikap, hindi niya kayang baguhin ang kapalaran ni Jim. Binalaan na siya ng pari at ngayon ay nagkatotoo ang mga salita nito. Hindi napigilan ang pagkamatay ni Jim. Gayunpaman, bago siya mamatay, naayos ni na Jim at Linda ang lahat ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Muli nilang minahal ang isa't isa ng buong buo at iyon ang nagbigay kay Linda ng kaunting kapayapaan. Makalipas ang ilang buwan, muling nakita natin si Linda. Siya ay buntis na at namumuhay ng tahimik kasama ang kanyang 2 anak na babae. Tinanggap na niya ang lahat ng nangyari. Sa pagtanggap sa kanyang kapalaran, natagpuan niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Dito nagtatapos ang kwento at ang pelikula. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito.
Huwag kalimutang mag-like, subscribe at mag-comment. Salamat! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!